Okay, guys. Jogging sa umaga ulit. Good morning. Ayan. So, dati kasi, last year, mga ganitong, mga 5:30 AM, maliwanag na. So, lumalabas na ako, nag-jogging na ako. Nag-tsempoan ko lagi na maliwalas yung daan. Ngayon kasi, tuwing gigising ako, 5:00, madilim pa. Hindi ako lumalabas kasi hindi ako makapag-vlog. Hindi ako makikita dito sa camera. Kaya ganun. So ngayon, tuwing lumalabas ako, nag-tsempoan ko na. Marami na sasakyan. Hindi na siya kasing aliwalas dati pag lumalabas ako. Pero ganoon din yan, paglipas ng panahon, magiging ganun ulit yun. Babalik ulit yan sa ganun. Yan o. Naka 17 minutes na rin ng pag-ganon-ganon lang na jog. 17 minutes, 1.75 kilometers. So, yun yung very easy pace lang naman. May mga nagbabadminton. Very easy pace, kaya kayang-kayang makipagkwentuhan habang nagja-jogging. So, ang pagkukwentuhan natin ngayon, ang iniisip ko kung magandang pag-usapan eh. Ang gusto nating makuha sa buhay natin dito sa mundo. Yun nga, merong asawa na magdadala sa'yo ng peace. Yan. Tsaka, meron talagang attraction, definitely. Yung asawa makukuha mo, gusto mo, attracted ka. Sunod, kailangan maganda yung finances mo, di ba? Para masustain mo yung pamumuhay yung dalawa bilang mag-partner. Doon tayo. Kahit wag tayo umabante agad eh. Marami tayong pag-uusapan sa part na yan. Yung Department of Finance mo. Dito kasi, dito sa mundo natin ngayon, paano mo maaayos yung Department of Finance mo? Meron mga taong nakukuha yan sa paggawa ng illegal. May mga tao na kukuha yan sa paggawa ng maayos. Meron taong nakukuha yan sa pagpapalupit ng sarili, kasi magkakonekta yan eh. Pag pinalupit mo yung galawan mo, na-checkan mo rin yung finance eh. So doon tayo sa pagpapalupit sa sarili na nagre-resulta sa pagpapasok ng pera. Pagpapalupit ng sarili, yung presentable ka rin, matured, made man, yan yung dating. Yun naman yung mga typical na nakakakuha ng ganun eh. Nalalapitan ng
nalapitan ng opportunity na pumipera. Kasi kapag matured, made man ka. Meron din namang iba na loser lang. Loser, pero somehow, natsambahan nila yung opportunity na yon. Tapos nagkapera pa rin sila. So, pero, yun, between those two, hindi ko ma-advise yung loser at nakatsamba ng pera. Pwede lang, kukunin lang natin yung lesson na matututunan natin sa buhay ng mga ganun tao. Yung lesson lang, pero i-advise ko na ganun, hindi. Kasi, napaka-risky nun. Yung buhay ng loser at nakatsamba ng pera, mas malamang na dadalhin ka nun sa pangit na buhay kaysa sa magandang buhay. Kasi ano ba ang characteristics nitong mga loser na may pera? Nakakuha rin sila ng babae. Oo, nakakuha rin sila ng partner. Nagiging masaya rin sila kasi pwede nilang gamitin yung pera nila. Pero most of the time nga, hindi rin nila magawang masaya yung loser na nagkapera. Kasi medyo may may glitch sa utak yung mga ganun Alam mo yun, may pera ka na, pero dahil loser ka, hindi mo kaya gamitin yung pera mo para para maging masaya ka sa buhay. Medyo tatanga-tanga ba? Tapos pwede rin na hindi lang pwede pala, totoong nangyayari, ginagamit lang sila ng mga babae, yung mga loser na maraming pera. Ginagamit sila ng babae, pero totoo hindi naman na-enjoy ng babae yung company ng loser ng lalaki na yun. Talagang pera lang, ganun lang, pera lang yun. So hindi siya magandang advice. Ang ako masasabi ko nga yung mga loser na nagkakapera, tsamba lang talaga yun. Nakakatsamba lang yun. Or kung hindi naman tsamba, sige, tanggapin natin na hindi tsamba. Hindi ako kumbinsido na magiging kontento ka sa buhay, magiging fulfilled ka sa buhay na loser ka na magkakaroon ka ng pera. Diba? Marami na yan. Kaya ako masasabi ko, pag nag-search ka kasi sa internet, sigurado makakakita ka ng mga taong bilyonaryo, maraming pera, pero hindi masaya or nag-suicide pa nga. Kasi loser yun yung problema Nakakita nga tayo ng mga tao na masaya kahit mahirap di ba? So hindi natin may papayo yung ganong buhay. Dun tayo sa constantly nagpapalupit ka ng sarili mo until eventually makuha mo yung ganon. Until eventually masasabi mo na ni-reward ka ng universe, di ba? For playing the game right. Yun. Nagpalupit ka, ni-reward ka ng universe. Madami kasing wisdom dun sa ganong paraan. Nagpalupit ka, sinet up mo according sa kagustuhan mo yung mga bagay-bagay. Alam mo yun, pag na-set up mo na according sa gusto mo yung mga bagay-bagay, hindi siya nagre-require ng masyadong maraming pera So, yun, nandun yung irony, nandun yung trick dun. Dahil gusto mo, hindi nag-require ng sobrang daming pera yung setup na gusto mo, lalo ka ngayong pinasok ng pera, di ba? Pagpapalupit, kaya yan, jogging tayo, nagpapagod tayo aga-aga, alas 6 ng umaga.
Kasi yun yung iti-take nating path. So, yun, Department of Finance. Kasi, anong nangyayari kasi doon, kapag meron ka ng partner, common na ginagawa ng mga tao, hindi na sa Pilipinas sa buong mundo Pag nagkaroon ng partner, tigil ang progress. Nagiging ang utak na lang nila ay yung pusi na lang ng partner nila. Well, naiintindihan natin kung bakit ganun. Kasi enjoyable naman talaga yun. Pero nandun kasi tayo sa nakita na natin yung resulta ng mga ganyan Nakita na natin yung kinalabasan ng mga taong ganyan. Diba? Hindi maganda yung resulta. So, yun yung binabago natin. Sinasabi natin na kapag nakakuha ka na ng partner, kahit ang kalagayan nyo pa ay dream girl yan at masaya yan, yung lupit mo bilang lalaki, hindi pa tapos yun. May gagawin ka pa rin. May gagawin ka ba? Hindi pa rin dapat maging complacent. Kasi ang buhay ay hindi tungkol sa ganun. So, ano yung gagawin? Kasi itong mga bagay na gagawin mo na to, ito pa yung magpapatibay ng relationship nyo. Yung mga kukuha mong partner. So, magiging masaya nga kayo pag ganito Kasi siya, yung babae, lalo siyang may excite sa existence mo, lalo siya mato-turn on, magiging proud na ikaw yung boyfriend niya or asawa niya. Kasi hindi ka complacent, hindi ka nagsettle ng ganun-ganun lang. So ayun, papasok ka sa fitness, i-improve mo pa rin yung kakayanan mo. In a way, tinan mo, di ba, tayo mga tao, yung mga exhibition, entertaining siya sa atin di ba? Yung mga motor na rumarampa, mga dancer na tumatumbling. Bakit ganon, di ba? Kasi natural sa atin sa mga tao yung mga ganon. Lalo na sa mga babae, di ba? So kung ikaw walang kahit konting sense ng exhibition sa buhay mo bilang lalaki, diba? Hindi mo kayang i-express kahit konti man lang yung pag-exhibition na yon. Kasi complacent ka nga, naging complacent ka at loser ka Wala, natutuyo yung babae sa'yo. Natutuyo. Pwede yung kung ikaw yung tipo na sobrang dami mong pera, kahit loser ka, yun nga, patatapalan mo yun kahit papaano. Pero hindi sustainable yung ganun. Hindi mo masusustain yung ganun. Kasi kung usapang gastos at gastos lang, maraming pwedeng pagkagastos sa mundo. Kahit ilang milyon pa yan. Kung magpapakatanga lang sa pera, mauubos at mauubos agad yan. So yun, naayos mo yung fitness mo, para yung experience mo sa mundo dire-diretso, at sinusunod mo yung tamang order ng buhay na binigay sa atin ng Diyos. Kasi yun naman talaga binigay sa atin ng Diyos kung ba't tayo binuhay, ba't tayo binigyan ng buhay, para gumalaw tayo yan, tuloy-tuloy na ma-experience yung mga bagay dito sa tinatayuan natin, di ba? Kaya siguro ano lang din yun kumbaga natural reaction ng mga bagay-bagay na pag nagpaka-loser ka, hindi ka naggalaw-galaw, pinaparusahan ka ng mundo, pinaparusahan ka ng universe. Kasi
pinapaalalahanan ng kanya na, huy, mali yung ginagawa mo. Ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Hindi ka ginawa dito sa mundo para sa ganyan. Yun. So halimbawa, may bigay kong halimbawa. Yung huling episode namin sa Anti-Support Podcast. Yung napag-usapan na si Junjun mabilis sumabog. Mabilis labasan. Diba? Yung pinagdadaanan niyang erectile dysfunction tsaka premature ejaculation, resulta yun ng pagiging tamad niya. Resulta yun ng walang disiplina sa pagkain, kung ano-ano pinagkakakain niya na walang kwenta. Ano yung mga walang kwenta na yan? Baka too much sugar, tsokolate, ice cream, maraming kanin, sobrang kanin, beer na sobra, yun yung mga walang kwentang pinapasok natin sa katawan natin. So yun, pinapaalala siya ng universe, hoy, wag ganyan. Yan nangyari sa kanya yung mga gano'n. So kung ikaw yung tao na nag-i-struggle ang gawin yung mga bagay na ganito, sa una lang naman yun. Sa una lang yun. Ang ibig sabihin lang nun, kung ikaw yung tipo nag-i-struggle pa sa mga ganitong klase ng bagay, sabihin meron ka pang potential na kailangan ilabas sa katawan mo. Maraming mga lalaki na tinatapos na yung progreso ng mga importanteng bagay sa kanila. Katulad na halimbawa sports, pag-upgrade ng nalalaman, nagiging complacent, hinihinto nila yon once na nagkakaroon sila ng babae sa buhay nila. Mali yun. Yun ang nililinaw ko. Ginagawa mong walang kwenta yung buhay kapag gano'n. 35 minutes na tayo nag-jogging. Easy pace lang. Yan o kaya 3.7 kilometers lang. So, ang sunod na gagawin, magsisprint ako ng 2 minutes. Let's go, 2 minute sprint. Last 1 minute. Oh. 40 seconds. Fifteen seconds. 5 seconds. 38 minutes. Stop na natin.
Yan, pagkatapos mo mag-jogging, ito kasi yung masarap gawin. Yun. Lupit, di ba? Let's drink. Sarap. Sarap. Brain freeze na.